Inayos ng pamilya ang blind date ng ate. Maayos at disenteng tao ang kabilang panig. Ngunit walang nakaakala na ang lalaking iyon, ako mismong nakababatang kapatid ang nagustuhan niya. Ang madrasta ay sabik lang umangat ang estado. Wala na siyang pakialam na may mahal na ako. Pilitan niya kaming pinaghiwalay ng mahal ko. At agad akong itinulak sa kasalang ito. Siyempre ay ayaw ko. Pinilit akong ipasok sa bridal room at ikinasal. Ilang beses lang kaming nagkita ng lalaking iyon. Halos wala pa kaming napag-usapan. Pero nagpakasal na agad kami. Noong gabing unang kasal, sobra siyang magaspang. Halos mamatay ako sa takot. Parang gumuho ang buong katawan ko. 3 araw akong hindi makabangon. Kalaunan ay bumalik siya sa hukbo. Doon ko lang nalaman na buntis ako. Hindi ko naman talaga siya mahal. At wala rin siyang kahit kaunting lamang sa akin. Nang malaman kong buntis ako, araw-araw akong umiiyak. Ano man ang isipin ko, hindi ako pwedeng mabilanggo habang buhay sa ganitong buhay. Kaya nagpasya ako, ipalaglag ang bata, at hiwalayan siya, at tumakas kasama ang kababata kong minahal ko. Ngunit mismong gabi bago ako magpalaglag, nanaginip ako ng kakaiba. Sa panaginip ay matagumpay akong tumakas kasama siya. Ngunit kalaunan ay naubusan kami ng pera. At nalulong siya sa sugal. Gumuho ang aming pamumuhay. Ang dating mga pangako ng pag-ibig ay naduraj sa realidad ng pang-araw-araw na buhay. Ganap na lumitaw ang tunay na anyo ng lalaki. Hindi lang niya ako sinaktan. Tinawag pa niya akong segunda mano. Dahil sa pagpapalaglag sa ilegal na klinika noon, hindi na ako muling mabubuntis. At lalo pang humina ang katawan ko araw-araw. Hanggang sa isang malamig na gabi ng taglamig. Mag-isa akong namatay. Nagising akong gulat na gulat. Balot ng malamig na pawis ang buong katawan. Agad kong sinundan ng palihim ang kababata. At napatunayang talagang nagsusugal siya. Wala akong sinabi ni isang salita. Agad akong nag-impake at tumakas. Hanggang sa makasakay ako ng tren. Sakalang bahagyang lumino ang isip ko. Biglang may malakas na tumulak sa balikat ko. Agad kong pinotektahan ang tiyan ko. Nakunat noo akong tumingin. Isang babaeng nasa 20 taon ang nasa harap ko. May hawak siyang batang lalaking 4 o 5 taong gulang. Ano bang tinitingin mo? Ikaw ang tumulak sa anak ko kanina, di ba? Alam mo bang nag-iisang apo lang siya ng pamilyang Wang? Ang asawa ko ay leader pa sa hukbo. Maglakas loob kang saktan ng anak ko. Ilang buhay ba ang ipambabayad mo? Matalim at malakas ang boses ng babae. Nakuha nito ang atensyon ng buong bagon. Sa paglalakbay na ito, mag-isa lang ako. Ayoko ring magkaroon ng gulo. Lalo na at may dinadala akong bata. Una hindi ko sinadyang itulak siya. Dahil bigla siyang sumugod sa akin. Masusuka na ako, kung hindi ko siya itinulak. Sa kanya ba ako isusuka? Pangalawa humingi na ako ng tawad. Ngunit hindi talaga nakinig si Wang Yan. Mula pa nang sumakay kami ng tren, napansin na niya ako noon pa. May dala akong maliit na maleta at nakasandal sa bintana. Ang mga lalaking dumaraan ay palihim na tumitingin sa akin. Nakakainis lang tingnan. Hindi pa rin siya tumitigil. Ano bang silbi ng paghingi ng tawad? Iisa lang ang anak ng pamilyang Wang. Bumisita lang kami sa kamag-anak sa biyahe na ito. Kung may mangyari sa anak ko, kaya mo bang panagutan? Ang buong bagon ay nakatingin sa isang mahinang dalagang tulad ko. Nakaharap ang isang palaban na babae. Kitang-kita na ako ang dehado. Ngunit walang gustong makialam. Hindi naman kami magkakilala. At narinig pa nilang may kapangyarihan ang pamilya niya. Kaya awa lang ang naibigay nila sa akin. Kung ganoon, ano ang gusto mong gawin? Kailangan mong magbayad, dahil sa pagtulak mo sa anak ko. Wala pang nakikitang problema ngayon. Paano kung magkasakit siya pagbaba ng tren? Saan kita hahanapin? 5 yuan na lang bilang bayad sa gamot. Napasinghap ang buong bagon. Hindi ba malinaw na panloloko ito? Tumaas ang kilay ko. Nakapulupot ang mga braso at sinuri ko siya mula ulo hanggang paa. Kasunod nito ay isang malamig na ngiti. Mukhang mahusay kang magkwenta. Kung ganoon magkwenta rin tayo. Maibibigay ko ang 5 yuan. Ngunit ang batang nasa sinapupunan ko. Kung may mangyari sa kanya, sino ang pananagutin ko? Kung tutuusin, pakiramdam ko ngayon ay may kirot ang tiyan ko. Nataranta si Wang Yan. Sa dami ng kalkulasyon, hindi niya inakalang buntis ako. Ngunit nang tingnan ang payat na baywang ng dalaga, ang maliit niyang tiyan. Malakas na nagbigay lakas ng loob si Wang Yan sa sarili. Kung ano ang sinasabi mo iyon na iyon. Sino ang makakasigurong hindi ka nagsisinungaling? Gusto mo lang umiwas sa pananagutan. Kung hindi ka naniniwala, ilalabas ko ngayon ang aking patunay ng pagbubuntis. Itinuro ko ang maliit na kahon sa upuan ko. Nandoon sa loob ang patunay. Gusto mo bang makita? Nag-iwas ng tingin si Wang Yan. Hindi sinasadyang lumunok ng laway.
Pinag-isipang mabuti, madalas akong pumunta sa banyo. Pagbalik ko laging luhaan. Parang nasusuka talaga mukhang buntis. Sabi mo bumibisita ka sa kamag-anak. Nagkataon ganoon din ako. Ang asawa ko ay leader din. Ito ang una naming anak. Paulit-ulit niya akong pinaalalahanan. Naingatan ko ang aking katawan. Dahil sa pagbangga ng anak mo sa akin. Pakiramdam ko sumasakit na ang tiyan ko. Lubos na nataranta si Wang Yan. May bakas ng pagkailang sa mata. Tigilan mo ang paninira. Walang kinalaman ang sakit ng tiyan mo sa anak namin. Huwag mong subukang lokohin kami. Mahigpit niyang hinayla ang anak sa tabi. At nagmadaling lumayo sa akin. Matapos harapin ang mag-inang iyon. Pagod akong bumalik sa aking upuan. Ang mga lalaking kaninang palihim akong tinitingnan. Ay isa-isang nag-iwas ng tingin. Sa oras na iyon isang mabait na ale. Ang nag-abot sa akin ng dilatang dilaw na may loketten. Kumain ka ng kaunti nito bata. Halos wala kang kinakain sa biyahe. Sa simula ng pagbubuntis, lahat masakit sa pakiramdam. Talagang walang gana. Tinitingnan ako ng alin na banayad payat at maliit. May dinadala pang bata, kaya naawa siya. Kayo na lang po ang kumain. Talagang hindi ako makakain ngayon. Bata, bumisita ka ba sa kamag-anak? Hindi ba alam ng asawa mo na buntis ka? At hinayaan ka pa niyang bumiyahe ng matagal sa tren. Hindi pa niya alam na buntis ako. Gusto mo bang sorpresahin ang asawa mo? Naiintindihan ko. Mapait na ngiti lang ang naisagot ko. Ngunit sa isip ko hindi iyon sorpresa. Kung hindi dahil sa panaginip na iyon. Hindi kailanman malalaman ni Jiang Zhao na nagkaroon kami ng anak. At hindi rin ako magpapasyang hanapin siya. Ang tanging naaalala ko ay sa panaginip habang naghihirap ako. Si Jiang Zhao naman ay tuloy-tuloy sa pag-angat at paggawa ng merito. Mas lalo pang tumataas ang posisyon. Iniisip ko kahit wala kaming pagmamahalan. Sa pagpili ko sa kanya ngayon, poprotektahan niya ako at ang bata. Kinabukasan huminto ang tren sa lungsod ng Jingzi. Kahit hindi gutom ang tiyan. Para sa bata, umili pa rin ako ng 2 itlog na tsaa at isang tinapay. Nagkataong nakita ko si Wang Yan na kasama ang anak. At ang lalaking nakaberdeng uniforme na sumando sa kanila. Sumulyap si Wang Yan sa akin. Sinasadyang lakasan ang boses. Pinagyabang pa na lider ang asawa niya. Bakit hindi man lang sinundo ang buntis na asawa? Baka gawa-gawa lang ang pagbubuntis. Gawa-gawa lang din siguro ang lider mong asawa. Nagpanggap akong walang narinig. Tumingin lang sa unahan at naglakad. Ang asawa ni Wang Yan na si Wang Lianjun ay nakita mula sa malayo ang babaeng papalapit sa kanila. Halos hindi na maialis ang tingin. May kilay na parang dahon ng willow at matangos na ilong. Ang mga mata ay malinaw at kumikislap. Habang bitbit ang malita at papalapit sa kanila. Mahinang-mahina ang anyo. Nakakapukaw ng pagnanais na protektahan. Sa limitado niyang kaalaman, pakiramdam niya tanging ang salitang Lindayu. Ang babagay sa babaeng nasa harap niya. Sa sandaling nagkasalubong sila, nakita ni Wang Lianjun ang kamay kong may hawak sa malita. Namumula na ang pulso sa pagkakagasgas. Hindi niya namalayang nagtanong siya sa asawa. Paano kung tulungan natin siya? Sinuntok siya ni Wang Yan. Anong tutulong? Hayaan mong ang leader niyang asawa ang tumulong sa kanya. Tanungin lang kita, kung kamag-anak ng leader ang bibisita rito, hindi ba sila magpapasando? Sa tingin ko nagsisinungaling lang siya. Bahagyang naniwala si Wang Lianjun. 2 lang ang batang leader dito. Ang isa ay may asawa at anak na. Ang isa naman ay balitang kasal na. Ngunit kamakailan lang, ay lumipat sa opisina ng mataas na leader. At malinaw na hindi maganda ang relasyon. Lalong imposibleng walang samando sa tunay na pamilya ng leader. Maganda nga ang itsura. Sayang at manloloko. Eksaktong 8:00 ng gabi. Bitbit ko ang maliit na malita. Pagod na pagod akong dumating sa tarangkahan ng 0918 na distrito. Tinitingnan ang mahigpit na binabantayang pasukan. Pati ang tuwid na nakatayong gwardya sa gate. Medyo nabalisa ang aking puso. Hindi alam ni Jiang Zhao na paparating ako. Ang nag-iisa naming tawag ay nauwi sa pagtatalo. Paano kung hindi niya ako tanggapin? At araw-araw akong bigyan ng masamang mukha. Matagal na akong napansin ng 2 bantay sa gate. Isa sa kanila ang lumapit sa akin mula sa malayo. Kasama gabing-gabi na. Sino ang hinahanap mo? Ang nagsalita ay si Xiao Liu. Taglagas na ang panahon. Nakita niyang nakatshirt pa ako. Parang siya pa ang nilamig. Sumangot ako, nanginginig sa lamig. Sa sobrang pagmamadali nakalimutan ko ang makapal na damit. Hinahanap ko si Jiang Zhao. Ang tinutukoy mo ba ay leader na si Jiang Zhao? Oo. Ano mo siya? Asawa niya ako. Sa loob ng opisina, 7 hanggang 8 tao ang nagtipon. Pinag-uusapan ang susunod na plano sa pagsasanay. Sa totoo lang maliit na bagay ito. Karaniwan hindi ganito kalaki ang pagtitipon.
Nagkataon lang ngayon, nagkaroon ng apo ang malaking leader. Pagkatapos kumain inimbitahan ang lahat na naroon, upang talakayin ang plano sa pagsasanay sa ikalawang kalahati ng taon. Mausok ang loob ng opisina. Si Jiang Zhao ang pinakabata sa grupo ng kalalakihan. Siya ang nagtitimpla ng tsaa para sa mga leader. Malapad at malakas ang kanyang palad. May kalyo ang hintuturo dahil madalas bumaril. Maayos at natural ang kilos sa pagtitimpla ng tsaa. May kumatok sa pinto, may sumigaw ng pumasok. Ibinaling ni Jiang Zhao ang tasa ng tsaa. Binuhos sa taong nasa kanang kamay. Ano ang kailangan? Sumulyap ang batang gwardya sa direksyon ni Jiang Zhao. Nag-uulat po sa nakatataas na leader. May dumating pong dalaga sa labas. Sabi niya siya raw ang asawa ni Leader Jiang Zhao. Naghihintay pa po siya ngayon sa guard room. Malakas ang boses ng batang gwardya. Buong lakas ang sigaw. Bahagyang tumagilid ang tsarera sa kamay ni Jiang Zhao. At natapon ng tsaa. Ang tsaa ay patak-patak na umagos sa pulang mesa. Biglang napatingin kay Jiang Zhao ang lahat sa opisina. Matapos ang ilang segundong pagkatulala ay bumawi siya. Malinis at mabilis ang kilos. Kinuha niya ang tuwalya at pinunasan ang tsaa. Tumingin siya sa batang gwardya. Kalmado ang tono ng boses. Malamang ay nagkamali kayo ng tao. Tanungin mo kung may kapangalan pa. Nang marinig ng gwardya ang mahinahong sagot na iyon, hindi siya natuwa. Nag-uulat po Leader Jiang. Hindi po ako nagkamali. Sinabi ng dalaga na siya ang asawa ni Jiang Zhao. Ang pangalan niya ay Lin Shen. Leader Jiang, ang asawa mo ba ay si Lin Shen? Hindi na nagsalita si Jiang Zhao. Nakita ng malaking leader sa tabi ang pagkunot ng noo niya. At agad siyang sinampal. Ano bang problema mo? Hinahanap ka ng babae. At parang ayaw mo pa. Sabi ng malaking leader habang tumatayo. Hanggang dito na lang ang usapan ngayon. Umuwi na kayo at magpahinga. Jiang Zhao, sumama ka sa akin at tingnan natin. Leader, pwede bang sumama rin kami? Sumama saan? Kung wala kayong ginagawa, ayusin mo ang plano ng pagsasanay para sa ikalawang kalahati ng taon. Ibigay mo sa akin bukas. Kung ganoon hindi na kami pupunta. Oo, mas mahalaga ang plano. Susunod kami sa inyo. Sa kabilang banda mabilis na dumating ang tatlo sa silid tanggapan. Sa sandaling bumukas ang pinto, maayos akong nakaupo sa silya ng reception. May hawak na tsaa at dahan-daang umiinom. Nang may pumasok, hindi ko sinasadyang tumayo. Mahiyain ang tingin ko kay Jiang Zhao. Nakita ni Jiang Zhao na nakamaikling manggas ako. Agad siyang pumunat ang noo. Sa ganitong kalamag na panahon. Bakit naka-short sleeves ka? Nagpakita ng pagtataka ang malaking leader sa tabi. May ganito kagandang asawa na. Bakit pa maghahain ng diborsyo? Talagang hindi marunong pahalagahan si Jiang Zhao. Masyadong mataas ang tingin sa sarili. Higit na bagay sa kanya ang babaeng ito. Kamusta maliit na asawa ni Jiang? Tama ba? Ako ang leader niya. Bakit napakagabi mo nang dumating? Hindi ka man lang nag-abiso. Para sana pinasundok ka kay Jiang. Magandang gabi po, leader. Magalang akong yumuko. Mahinahon at magalang ang boses. Mas gumanda pa ang impresyon ng malaking leader sa akin. Napansin niyang palihim kong tinitingnan si Jiang Zhao. Tinapak niya ang balikat ni Jiang Zhao. Ganito mo ba tratuhin ang pamilya mo? Simula nang pumasok ka wala kang sinasabi. Hindi ka man lang marunong mangamusta. Sinong babae ang makakatiis sa iyo? Matapos mapag-alitan, sa wakas nagsalita si Jiang Zhao. Ano ang pakay mo rito? Kakababa pa lang ng boses niya, ay muling nakatanggap ng sampal sa ulo. Galit na galit ang malaking leader. Ang asawa mo ay naglakbay ng malayo para hanapin ka sa hukbo. Sa tingin mo para saan iyon? Para mamasyal, para lang lumanghap ng hangin. Kinamot ni Jiang Zhao ang ulo niya. May dumaan na inis sa mukha niya. Pero hindi siya naglakas loob na sumagot. Hindi ko napigil ang ngumiti ng bahagya. Pagtingala ko ay sinalubong ang titig ng lalaki. Sa ganitong kalamag na panahon, huwag ninyong hayaang umupo lang ang babaeng kasama sa reception. May bahay naman kayong nakatalaga, di ba? Iuwi mo muna ang pamilya para makapagpahinga. Kung may pag-uusapan bukas na lang. Naiintindihan. Sumagot si Jiang Zhao. Lumapit siya ng ilang hakbang. At kinuha ang kahon sa tabi ko. Malamig ang tono ng boses. Tara na. Salamat po, leader. Mahinang akong nagpasalamat. Maayos akong sumunod sa likod ni Jiang Zhao. Nang makarating kami sa pintuan. Jiang Zhao, dumaan ka sa opisina ko bukas ng umaga. Natanggap. Paglabas ay sumunod ako sa likod ng lalaki. Alihim ko siyang minasdan. Matangkad at mahahaba ang binti. Matigas ang linya ng gilid ng mukha. Bumaba ang tingin ko. Nakita ko ang malapad at matibay niyang braso. Malakas ang indayog ng baywang sa bawat hakbang. Bigla kong naalala ang gabing iyon ng aming kasal. Talagang malakas nga, nagsalita ang lalaki sa sandaling iyon. Walang mabasang emosyon sa tono niya. Ano ang pakay mo rito? Piliting kong sinagot.
Pumunta ako para sumunod sa hukbo. Kakababa pa lang ng boses ko. May mainit na pader ng laman sa noo ko. Nabundol ko ang likod ng lalaki. Ano ang sabi mo? Puno ng pagdududa ang tono ng lalaki. Hindi ko sinasadyang tumingin sa kanya. Ngunit agad kong inilihis ang tingin. Mahina kong inulit. Sumunod sa hukbo. Huwag kang magulo. Kung gusto mong manatili dito ng ilang araw ay manatili ka. Pagkatapos ay umuwi ka. Nakatungo akong humila sa laylayan ng damit at hindi nagsalita. Nag-isip sandali si Jiang Zhao. Pakiramdam niya kailangan niyang linawin. Hindi ko alam na may mahal ka sa puso mo. Kung hindi, namulan ng bahagya ang mukha ni Jiang Zhao sa alaala ng gabing iyon. Ngunit ipinagpatuloy niya, pero hindi pwedeng pilitin ang kasal na walang pagmamahal. Maghahain ulit ako ng divorce report. Sa anumang mangyari, ikaw pa rin ang mas lugi pagkatapos ng hiwalayan. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng naipon kong pera at food coupons. Bilang kabayaran sa iyo, kung may iba ka pang hiling sa pinansyal, sabihin mo lang, gagawin ko ang kaya ko. Umingala ako sa kanya, puno ng di makapaniwalang tingin ang mga mata ko. Kung makikipaghiwalay ako kay Jiang Zhao, ano ang mangyayari sa akin sa hinaharap? At ano ang mangyayari sa batang nasa tiyan ko? Tinitigan ni Jiang Zhao ang mga luhaan kong mata, at ang namumulang ilong ko dahil sa lamig. May kirot din sa puso niya. Napabahin ako sa hindi tamang oras. Kumunat ang noo ni Jiang Zhao. Hinubad niya ang suot niyang jacket at isinuot sa akin. Sa ganitong kalamag na panahon naka-short sleeves ka. Ano ba ang iniisip mo? Dinala ko ni Jiang Zhao pabalik sa tirahan. Binuksan ang malaking pintuan ng bakuran. Madilim ang loob. Sa maluwang na sala may isang mesa at ilang upuan lang. Bukod doon wala nang iba. Nakatayo akong ilang na ilang. Pinapanood si Jiang Zhao na abalang nag-aayos ng kwarto. Nagpapakulo ng tubig at naglilinis. Gusto ko sanang tumulong, ngunit pakiramdam ko ay masama ang buong katawan ko. Kaya naupo na lang ako at naghintay. Nang halos matapos na si Jiang Zhao, sa kanya ako tiningnan na tahimik na nakaupo, parang isang diwata na bumaba sa mundo. Napangiti sa inis si Jiang Zhao. Ganito tapos sasabihin mong susunod ka sa hukbo. Parang nag-uwi pa ako ng ninuno na aalagaan. Gabi na ngayon, magtiis ka muna at matulog. Kung may pag-uusapan bukas na lang natin ayusin. Pagkatapos magsalita ni Jiang Zhao, itinuro niya ang banyo. May mainit na tubig sa loob. Bago ang kumot sa kwarto. Magpahinga ka na agad. Aalis na ako. Pagkasabi ni Jiang Zhao ay tumalikod na siya para umalis. Hindi ko na malayang nahawakan ko ang pulso niya. May antok ang tono ng boses ko. Ikaw naman, hindi ka ba dito matutulog? Ganito kalaki ang bahay. Ako lang mag-isa. May kaunting takot. Nararamdaman ni Jiang Zhao na may malambot na maliit na kamay na humahawak sa pulso niya. Para bang nasusunog ang balat sa bahaging iyon. Hindi nakapagtataka na ganito siya kabalisa. Total siya ay 25 taong gulang na lalaki sa kasibulan. Ngunit naalala niya ang itsura nitong nag-aatubili noong gabing iyon. Tahimik niyang binawi ang kamay. Bihira akong tumira rito. Sanay na ako sa dormitoryo. Bukod dito hindi angkop ang relasyon natin ngayon na magsama. Total maghihiwalay din tayo. Matapos malaman niyang may laman ang puso ko. Agad nagutos si Jiang Zhao na imbestigahan. At halos maubos siya sa selos. Ang babaeng dati ay mahinahon at masunurin sa kanya. Sa puso nito ay ang kababatang lalaki na kasama niyang lumaki. Maganda ang relasyon nilang dalawa. Kung hindi niya sana sila pinaghiwalay, malamang magkatuluyan na sila. Umalis si Jiang Zhao. Bago umalis pakiramdam ko madilim ang mukha niya. Hindi ko alam kung galit siya sa akin. Dahil bigla akong dumating ng walang palem. O galit dahil ayaw kong makipaghiwalay. Sobrang pagod ng katawan ko. Bumalik ako sa kwarto at natulog hanggang kinabukasan. Pagkagising nakita ko sa sala ang isang aluminum lunchbox. Hinawakan ko at mainit pa ito. Binuksan ko at may punong mangkok ng lugaw na dawa. May kasamang atsyara at 3 malalaking puting meat buns. Halos tumulo ang laway ko sa gutom. Noong nasa probinsya ako, wala akong pagkakataong makakain ng ganitong puting buns. Kahit mayroon para iyon sa ate ko. Hindi talaga para sa akin. Mabilis akong nagugas at nagayos. Bumalik muli sa hapagkainan. Kumuha ako ng isang puting bun at kumagit. Sumabog ang katas ng karne sa bibig ko. Umabot sa ilong ang bango. Sinabayan pa ng isang higop ng malapot at malambot na lugaw na dawa. Ang buhay ay sadyang napakaganda. 2 ang nakain ko ng dirdiretso. Mas lalo kong pinagtibay ang desisyong hindi makipaghiwalay kay Jiang Zhao. Matapos maghatid ng pagkain si Jiang Zhao ay papunta na siya sa opisina ng malaking lider. Sa katabing bahay si Wang Yan ay kumakain ng almusal kasama ang anak at asawa sa bakuran. Sa gilid ng mata, nakita niya ang isang gwapo at malamig ang tindig na binatang dumaan sa tapat ng kanilang pinto. Hoy Lao Wang, sino iyon? Iyon ang aming commander ng operasyon.
Apelyido niya ay Jiang, tandaan mong bumati kapag nagkita kayo.